Noong Pebrero 2023, ginagawa ko ang tungkulin ko bilang isang leader ng distrito. Isang araw, nakatanggap ako ng liham mula sa nakatataas na leader na nagsasabing nahaharap sa pagsupil mula sa CCP ang Iglesia ng Xinjiang at ang mga libro ng ilang bahay na nangangalaga sa mga libro ng mga salita ng Diyos ay nakumpiska ng mga pulis. 2 pang bahay na nangangalaga sa mga libro ang nanganganib pa rin, kaya kailangang ilipat kaagad ang mga libro. Kaya sinabihan kaming maghanap kaagad ng mga bagong safe house. Pagkatapos, sumulat ako kaagad sa mga iglesyang nasa ilalim ng aking pangangasiwa upang hilingan sila na magbigay ng mga safe house. Pagkatapos ipadala ang liham, bigla kong naisip, kung mali ang mga pagsasaayos ko at nahuli ang mga kapatid habang inililipat ang mga libro, hindi ba't dapat kong panagutan iyon? Ang mga librong ito ng mga salita ng Diyos ay nilimbag gamit ang mga handog sa Diyos. At kung masamsam ng mga pulis ang mga libro habang inililipat ang mga iyon, magiging seryoso ang mga kahihinatnan. Baka matanggal pa ako dahil doon. Naisip ko kung paano nagpakalayaw si Ma Xiao sa mga pakinabang ng katayuan ng isang leader. Palagi niyang ginagawa ang mga bagay sa gusto niya. At palagi niyang gusto na siya ang may huling pasya na nagdulot na magdusa ng malaking kawalan ang mga handog. Pagkatapos nito, iniwasan pa niya ang responsibilidad at hindi man lang nagsisi at sa huli, pinatalsik siya. Isang pangunahing bagay ang pangangalaga sa mga libro ng mga salita ng Diyos. Maraming kapatid na nasa paligid ko ang nanganganib, kaya magiging mahirap makakita ng isang safe house. Naisip ko, paano kung may mangyari? Matitiwalag ba ako gaya ni Ma Xiao? Pero naipadala na ang liham. Ano nang gagawin ko ngayon? Kung sinabi ko sana sa leader na wala ng mga safe house, tapos na sana ito. Bahala na nga, dahil naisulat ko na ito, sa tingin ko, hahayaan ko na lang ang takbo ng mga pangyayari. Makalipas ang ilang araw, nagpadala ng mga liham ang mga leader ng iglesia na nagsasabing hindi pa sila nakakita ng angkop na mga tahanan. Pero ang totoo, alam ko na mayroong 3 iglesia kung saan hindi masyadong gipit ang sitwasyon. At basta't maingat kami, makakakita kami ng ilang bahay para pansamantalang pagtaguan ng mga libro. Pero ayaw kong maging responsable para dito. Kaya sumulat ako sa nakatataas na leader na nagsasabi, hindi maganda ang sitwasyon dito at maraming bahay ang hindi rin ligtas. Pinakamainam na pumunta sa ibang mga iglesia para humanap ng mga safe house. Makalipas ang ilang araw, nagpadala ng isang liham ang nakatataas na leader na nagsasabing hindi namin pinoprotektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa mahalagang sandaling ito at na bagaman nagkaproblema rin ang ibang iglesia sa paghahanap ng mga safe house, nanalangin sila sa Diyos, nakipagtulungan sa tunay na paraan at nagawang makahanap ng ilan. Nakita nila ang paggabay ng Diyos. Pagkatapos basahin ang liham, nahiya at nakonsensya ako. Iniisip na parehong tungkulin ang ginagawa namin. Pero kapag nahaharap sa mga problema ang iba, nagagawa nilang magtiwala sa Diyos upang pangasiwaan ang gawain. Pero kapag nahaharap ako sa mga problema, tumatakbo at kumikilos ako gaya ng isang pagong na itinatago ang ulo nito sa bahay nito. Talagang hindi ko sila mapantayan. Kaya lumapit ako sa Diyos at nanalangin. O Diyos, sa mahalagang usaping ito ng paglilipat ng mga libro ng iyong mga salita, hindi ko talaga isinasaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at hindi ako aktibong nakikipagtulungan sa paghahanap ng mga safe house.
Ako yung tipo ng tao na walang pakialam kapag may masasamang nangyayari. Kung hindi ako pinungusan at binalaan ng leader, hindi ko pagninilayan ang sarili ko. Naging napakamanhid ko. Kalaunan, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nakatulong sa akin na sa wakas ay magkamit ng kaunting pagkaunawa sa sarili ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, natatakot ang ilang tao na umako ng responsibilidad habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Kung binibigyan sila ng iglesia ng isang trabahong gagawin, iisipin muna nila kung hinihingi ng trabaho na umako sila ng responsibilidad at kung oo, hindi nila tatanggapin ang trabaho. Ang mga kondisyon nila sa paggampan ng isang tungkulin ay: una, na ito ay dapat na isang maluwag na trabaho. Pangalawa, na hindi ito matrabaho o nakakapagod. At pangatlo, na kahit anong gawin nila, wala silang aakuing anumang responsibilidad. Ito lang ang uri ng tungkuling tinatanggap nila. Anong uri ng tao ito? Hindi ba't isa itong tuso at mapanlinlang na tao? Ayaw niyang pasanin kahit ang pinakamaliit na responsibilidad. Kinatatakutan pa nga niya na mababasag ng mga dahon ang kanyang bungo kapag nahulog ang mga ito mula sa mga puno. Anong tungkulin ang magagampanan ng taong tulad nito? Ano ang pakinabang niya sa sambahayan ng Diyos? Ang gawain ng sambahayan ng Diyos ay may kinalaman sa gawain ng pakikipaglaban kay Satanas, gayon din sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Anong tungkulin ang walang mga kaakibat na responsibilidad? Masasabi ba ninyong may kaakibat na responsibilidad ang pagiging leader? Hindi ba't mas mabigat ang kanilang mga responsibilidad? At hindi ba't mas lalo silang dapat na umako ng responsibilidad? Nangangaral ka man ng ebanghelyo, nagpapatotoo, gumagawa ng mga video, at iba pa, anuman ang iyong gawain, hanggat nauukol ang mga ito sa mga katotohanang prinsipyo, may mga kaakibat itong responsibilidad. Kung walang prinsipyo ang paggampan mo ng iyong tungkulin, makakaapekto ito sa gawain ng sambahayan ng Diyos. At kung natatakot kang umako ng responsibilidad, hindi mo magagampanan ang anumang tungkulin. Duwag ba ang isang taong natatakot na umako ng responsibilidad sa paggampan ng kanyang tungkulin o may problema sa kanyang disposisyon? Dapat ay masabi mo ang pagkakaiba. Ang katunayan ay hindi ito isyu ng karuwagan. Kung kayamanan ang habol ng taong iyon o gumagawa siya ng isang bagay para sa kanyang sariling interes, paanong siya ay napakatapang? Aakuin niya ang anumang panganib. Subalit, kapag gumagawa siya ng mga bagay-bagay para sa iglesia, para sa sambahayan ng Diyos, wala siyang inaako na anumang panganib. Ang gayong mga tao ay makasarili at ubod ng sama, ang pinakataksil sa lahat. Ang sino mang hindi umaako ng responsibilidad sa paggampan ng isang tungkulin ay walang ni katiting na sinseridad sa Diyos, lalong wala siyang katapatan. Anong uri ng tao ang nangangahas na umako ng responsibilidad? Anong uri ng tao ang may tapang na magbuhat ng mabigat na pasanin? Ang sino mang nangunguna at buong tapang na humaharap sa pinakamahalagang sandali sa gawain ng sambahayan ng Diyos, na hindi natatakot na magpasa ng isang mabigat na responsibilidad at magtiis ng matinding paghihirap kapag nakita niya ang gawain na pinakaimportante at pinakamahalaga. Iyon ay isang taong tapat sa Diyos, isang mabuting sundalo ni Kristo. Ito ba ay ang kaso kung saan ang lahat ng natatakot na umako ng responsibilidad sa kanilang tungkulin ay ginagawa iyon dahil hindi sila nakakaunawa sa katotohanan? Hindi. Isa itong problema sa kanilang pagkatao. Wala silang pagpapahalaga sa katarungan o responsibilidad.
Sila ay mga taong makasarili at ubod ng sama, hindi tunay na mananampalataya ng Diyos, at hindi nila tinatanggap ang katotohanan kahit kaunti. Dahil dito, hindi sila maliligtas. Ang mga nananampalataya sa Diyos ay dapat magbayad ng malaking halaga para makamit ang katotohanan at makakaharap sila ng maraming balakid sa pagsasagawa nito. Dapat nilang talikuran ang mga bagay-bagay, talikuran ang kanilang mga interes ng laman, at tiisin ang ilang pagdurusa. Saka lang nila maisasagawa ang katotohanan. Kaya, maisasagawa ba ang katotohanan ng isang taong natatakot na umako sa responsibilidad? Tiyak na hindi niya maisasagawa ang katotohanan, lalong hindi niya ito makakamit. Natatakot siyang magsagawa ng katotohanan na makaranas ng kalugihan sa kanyang mga interes. Natatakot siyang mapahiya sa panghahamak at sa panghuhusga, at hindi siya nangangahas na magsagawa ng katotohanan. Dahil dito, hindi niya ito makakamit, at gaano karaming taon man siyang nananampalataya sa Diyos, hindi niya makakamit ang kanyang kaligtasan. Ang mga kayang gumampan ng isang tungkulin sa sambahayan ng Diyos ay dapat na mga taong may pagkaramdam sa pasanin pagdating sa gawain ng iglesia, na umaako ng responsibilidad, na pinaninindigan ang mga katotohanang prinsipyo, at na kayang magdusa at magbayad ng halaga. Kung ang isang tao ay nagkukulang sa mga larangang ito, hindi siya karapat-dapat na gumampan ng isang tungkulin, at hindi niya tinataglay ang mga kondisyon para sa paggampan ng tungkulin. Maraming tao ang natatakot na umako ng responsibilidad sa paggampan ng isang tungkulin, na ipamamalas ang kanilang takot sa tatlong pangunahing paraan. Ang una ay na sadyang pinipili nila ang mga tungkulin na hindi nangangailangan ng pag-ako ng responsibilidad. Kung isinaayos ng isang leader ng iglesia na gumampan sila ng isang tungkulin, itatanong muna nila kung kailangan ba nilang akuin ang responsibilidad para dito. Kung oo, hindi nila ito tinatanggap. Kung hindi nito hinihingi sa kanilang akuin ang responsibilidad at managot para dito, tinatanggap nila ito ng may pag-aatubili. Subalit, kailangan pa ring makita kung nakakapagod o nakakaabala ang trabaho, at sa kabila ng may pag-aatubili nilang tanggapin ang tungkulin, wala silang motibasyong gampanan ito ng maayos. Pinipili pa ring maging pabasta-basta. Ang paglilibang, hindi pagtatrabaho, at kawalang paghihirap sa katawan, ito ang kanilang prinsipyo. Ang pangalawa ay na kapag nakakaranas sila ng paghihirap o nakakatagpo ng isang problema, ang una nilang tugon ay ang iulat ito sa isang leader at hayaan ang leader na asikasuhin at lutasin ito sa pag-asang mapananatili nila ang kanilang kaluwagan. Wala silang pakialam kung paano inaasikaso ng leader ang issue at hindi nila ito iniisip. Hanggat hindi sila mismo ang umaako ng responsibilidad, lahat ay mabuti para sa kanila. Ang gayong paggampan ba ng tungkulin ay tapat sa Diyos? Tinatawag itong pagpapasa ng responsibilidad, pagpapabaya sa tungkulin, pagiging tuso. Salita lang itong lahat. Wala silang ginagawang anumang tunay. Sinasabi nila sa kanilang sarili na, kung ako ang dapat mag-ayos sa bagay na ito, paano kung sa huli ay magkamali ako? Kapag tinitingnan nila kung sino ang dapat sisihin, hindi ba't ako ang haharapin nila? Hindi ba't ang responsibilidad para dito ay unang babagsak sa akin? Ito ang inaalala nila. Subalit, naniniwala ka bang sinisiyasat ng Diyos ang lahat? Ang lahat ay nagkakamali. Kung ang isang tao na may tamang layunin ay kulang sa karanasan at hindi pa nakapag-asikaso ng ganitong uri ng usapin noon, pero ginawa niya ang kanyang makakaya, nakikita iyon ng Diyos.
Dapat kang maniwala na sinisiyasat ng Diyos ang lahat ng bagay at ang puso ng tao. Kung hindi man lang ito pinaniniwalaan ng isang tao, hindi ba't isa siyang hindi mananampalataya? Inilantad ng Diyos ang mismong kalagayan ko at talagang nabagabag ako at para bang tinusok ang puso ko. Nahaharap ang iglesia ng Xinjiang sa mga pang-aaresto ng CCP at kailangang makahanap kaagad ng 2 safe house. Sino mang may konsensya ay isa sa alang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. At kahit pa magkaroon ng mga problema, magtitiwala siya sa Diyos at gagawin niya ang lahat para ilipat ang mga libro sa isang ligtas na lugar sa tamang panahon. Pero isinaalang-alang ko muna ang sarili kong mga interes. At palagi akong nag-aalala na baka may hindi magandang mangyari habang inililipat ang mga libro. At kung gayon, ay mananagot ako at sa huli ay magkakaroon ng pagsalangsang. At kung patuloy na darami ang mga pagsalangsang ko, mawawala ko ang pagkakataon kong maligtas. Para protektahan ang sarili ko, patuloy kong sinubukang maghanap ng paraan para makalusot. At nagdahilan ako para iwasan ang tungkulin ko. Ako mismo ang tuso at mapanlinlang na tao na inilantad ng Diyos. Ayaw ko talagang umako ng kahit anong responsibilidad at wala akong konsensya o katwiran. Sa puntong ito, ang mga libro ng mga salita ng Diyos ay palaging nanganganib na masamsam ng pulisya. Pero binaliwala ko ito at inisip lamang ang sarili kong mga interes. Sa anong paraan ako may pagkatao? Masyado akong makasarili at kasuklam-suklam. Kalaunan, nagsimula akong magnilay-nilay. Bakit ba palagi akong takot na magpasa ng responsibilidad? Anong klaseng tiwaling disposisyon ang nagdudulot nito? Nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Bago maranasan ng mga tao ang gawain ng Diyos at maunawaan ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang namamahala at nagdodomina sa kanilang kalooban. Ano ba ang partikular na nakapaloob sa kalikasang iyon? Halimbawa, bakit ka makasarili? Bakit mo pinoprotektahan ang sarili mong katayuan? Bakit masyado kang naiimpluwensyahan ng iyong mga damdamin? Bakit gusto mo ang mga di matuwid na bagay at masamang bagay na iyon? Ano ang batayan ng kagustuhan mo sa ganoong mga bagay? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit mo gusto at tinatanggap ang mga ito? Sa ngayon, naunawaan na ninyong lahat. Ang pangunahing dahilan ay na nasa loob ng tao ang mga laso ni Satanas. Kung gayon, ano ang mga laso ni Satanas? Paano maipapahayag ang mga ito? Halimbawa, kung magtatanong ka ng paano dapat mamuhay ang mga tao? Para saan ba dapat nabubuhay ang mga tao? Sasagot ang lahat. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ipinapahayag ng iisang parirala lang na ito ang pinakaugat ng problema. Ang pilosopiya at lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Ano man ang hinahangad ng mga tao, sa katunayan ay ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. At kaya, nabubuhay silang lahat para sa kanilang sarili. Ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba. Ito ang pilosopiya sa buhay ng tao. At kinakatawan din nito ang kalikasan ng tao. Naging kalikasan na ng tiwaling sangkatauhan ang mga salitang ito, at ang mga ito ang tunay na larawan ng satanikong kalikasan ng tiwaling sangkatauhan. Ang satanikong kalikasang ito ay ganap na naging pundasyon para sa pag-iral ng tiwaling sangkatauhan. Sa loob ng ilang libong taon, namuhay ang tiwaling sangkatauhan ayon sa laso na ito ni Satanas hanggang sa kasalukuyang panahon.
Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na kapag naharap ako sa mga bagay-bagay, palagi akong takot na umako ng responsibilidad at isinasaalang-alang ko muna ang sarili kong mga interes dahil namumuhay ako ayon sa satanikong lason na ang bawat tao para sa kanyang sarili at bahala na ang iba at naging kalikasan ko na ang mga bagay na ito. Noon, kapag nakikipag-ugnayan sa iba o nag-aasikaso ng mga bagay, isinasaalang-alang ko muna kung makikinabang ba ako sa isang bagay o kung kakailanganin ko bang umako ng responsibilidad. Kahit sa tungkulin ko, ganoon pa rin ako. Noong italaga ako ng leader na maghanap ng lugar na paglilipatan ng mga libro, puno ako ng mga alalahanin, paulit-ulit na pinag-iisipan ang mga bagay. Natatakot na kapag nakakita ako ng isang lugar, kung may mangyaring mali habang naglilipat, o kung masamsam ng pulisya ang mga libro, kung gayon ay kailangan akong managot. Kung magdulot ito ng malalaking kawalan, baka matanggal pa ako. Para iwasang mapinsala, nagdahilan ako na hindi ako makakita ng anumang angkop na lugar para talikuran ang responsibilidad na ito. Alam na alam ko na gipit ang sitwasyon sa iglesia ng Xinjiang, na may mga hudas na ipinagkakanulo sila at na pwedeng i-raid ng pulisya anumang oras ang mga bahay na nangangalaga sa mga libro. Alam ko rin na sa kritikal na sandaling ito, responsibilidad ko bilang leader na protektahan ang mga libro ng mga salita ng Diyos at na ginagawa ko dapat ang lahat ng makakaya ko para protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Pero isinaalang-alang ko lamang ang sarili kong mga interes. Natakot akong umako ng responsibilidad at tinakasan ko ang tungkulin ko. Naging masyado akong makasarili at walang pagkatao. Nang mapagtanto ko ito, nakadama ako ng malalim na pagkakautang at gusto ko lang sampalin ang sarili ko. Kalaunan, nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos. Hindi naniniwala ang ilang tao na kayang tratuhin ng patas ng sambahayan ng Diyos ang mga tao. Hindi sila naniniwala na naghahari ang Diyos sa kanyang sambahayan at na naghahari doon ang katotohanan. Naniniwala sila na anumang tungkulin ang ginagawa ng isang tao, kung magkakaroon ng problema roon, didisiplinahin kaagad ng sambahayan ng Diyos ang taong iyon. Tatanggalin ang kanyang karapatan na gumawa ng tungkulin, palalayasin siya, o papaalisin pa nga siya sa iglesia. Ganoon ba talaga ang kaso? Siguradong hindi. Pinagkikitunguhan ng sambahayan ng Diyos ang bawat tao ayon sa mga katotohanang prinsipyo. Ang Diyos ay matuwid sa kanyang pagtrato sa bawat tao. Hindi lamang niya tinitingnan kung paano kumilos ang isang tao sa isang pagkakataon. Tinitingnan niya ang kalikasang diwa ng isang tao, ang mga intensyon nito at ang saloobin nito. Sa partikular, kapag nagkakamali ang isang tao, tinitingnan niya kung kaya ba nitong pagnilayan ang sarili nito, kung nagsisisi ba ito, at kung kaya ba nitong matarok ang diwa ng problema batay sa kanyang mga salita, nang sa gayon ay nagagawa nitong maunawaan ang katotohanan, kamuhian ang sarili nito, at tunay na magsisi. Kung wala ng ganitong tamang saloobin ang isang tao, at ganap na siyang nabahiran ng mga personal na intensyon, kung puno siya ng maliliit na pakana at nagbubunyag lang ng mga tiwaling disposisyon, at kung kapag may mga lumilitaw na problema, nauuwi pa nga siya sa pagkukunwari, mapanlinlang na pangangatwiran at pangangatwiran sa sarili, at nagmamatigas na tumatangging aminin ang kanyang nagawa, kung gayon, ang ganoong tao ay hindi maliligtas. Hindi talaga niya tinatanggap ang katotohanan at ganap na siyang nabunyag.
Iyong mga hindi tamang tao at hindi kayang tanggapin ang katotohanan kahit kaunti ay mga hindi mananampalataya sa diwa at maaari lamang na itiwalag. Sabihin mo sa akin, kung nakagawa ng pagkakamali ang isang tao, ngunit naaabot niya ang isang tunay na pagkaunawa at handa siyang magsisi, hindi ba't bibigyan siya ng pagkakataon ng sambahayan ng Diyos? Habang papatapos na ang 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos, napakaraming tungkuling kailangang magawa. Pero kung wala kang konsensya o katwiran, at hindi mo inaasikaso ang iyong nararapat na gawain, kung nagkaroon ka ng pagkakataong gawin ang isang tungkulin, ngunit hindi mo alam kung paano iyon pahahalagahan, kung hindi mo hinahangad ang katotohanan kahit kaunti, nang hinahayaan mong makalampas ang pinakamagandang pagkakataon, kung gayon ay mabubunyag ka. Kung palagi kang pabasta-basta sa paggawa sa iyong tungkulin, at hindi ka man lang nagpapasakop kapag nahaharap ka sa pagkakapungos, pwede ka pa rin kayang gamitin ng sambahayan ng Diyos para gumawa ng tungkulin? Sa sambahayan ng Diyos, ang katotohanan ang naghahari, hindi si Satanas. At ang Diyos ang may huling pasya sa lahat ng bagay. Siya ang gumagawa ng gawain ng pagliligtas sa tao. Siya ang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangang suriin kung ano ang tama at mali. Kailangan mo lang makinig at magpasakop. Kapag nahaharap sa pagkakapungos, dapat mong tanggapin ang katotohanan at itama ang iyong mga pagkakamali. Kung gagawin mo iyon, hindi aalisin sa iyo ng sambahayan ng Diyos ang iyong karapatan na gumawa ng tungkulin. Kung natatakot ka palagi na matiwalag, laging pinangangatwiranan ang iyong sarili, laging gumagamit ng mapanlinlang na pangangatwiran para ipagtanggol ang iyong sarili, problema iyan. Makikita ng iba na hindi mo tinatanggap ang katotohanan ni katiting at naganap kang hindi makatwiran. Gulo ang kasunod nito. At kakailanganin ng iglesia na disiplinahin ka. Talagang hindi mo tinatanggap ang katotohanan sa paggawa mo sa iyong tungkulin at lagi kang natatakot na mabunyag at matiwalag. Ang takot mong ito ay nababahira ng intensyon ng tao. Sa loob ng takot na ito, may mga tiwaling satanikong disposisyon. Gayon din ng paghihinala, pagiging mapagbantay, at maling pagkaunawa. Wala sa mga ito ang mga saloobin na dapat mayroon ang isang tao. Mula sa paglalantad ng mga salita ng Diyos, nakita ko na hindi naniniwala ang ilang tao na kayang tratuhin ng patas ng sambahayan ng Diyos ang mga tao. Hindi sila naniniwala na naghahari ang Diyos sa kanyang sambahayan at na naghahari ang katotohanan doon. Iniisip nila na kung magkamali ang isang tao sa kanyang tungkulin, parurusahan siya ng sambahayan ng Diyos, tatanggalan ng karapatang gawin ang kanyang tungkulin, at paaalisin o patatalsikin pa siya. Sa realidad, pinangangasiwaan ng sambahayan ng Diyos ang bawat tao ayon sa mga prinsipyo, batay sa konteksto, at batay sa layunin ng tao sa paggawa sa mga bagay at sa saloobin niya sa kanyang tungkulin. Kung palaging ginagawa ng isang tao ang kanyang tungkulin sa pabayang paraan, hindi hinahanap ang mga prinsipyo sa mga usapin, palaging ginagawa ang kanyang tungkulin na umaasa sa kanyang tiwaling disposisyon, tinatrato ang gawain ng sambahayan ng Diyos nang walang pagpipitagan at hindi responsable, na nagdudulot ng mga kawalan sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Kung ganoon, ang gayong tao ay hindi lang dapat pungusan, kundi dapat ding papanagutin. At kung hindi niya ito tatanggapin at patuloy siyang makikipagtalo, lalaban, at ganap na tatangging magsisi. Kung gayon, pangangasiwaan siya ng sambahayan ng Diyos ng naaayon, tatanggalin siya o paaalisin pa siya. Gayunpaman, ang ilang tao, kapag
nahaharap sa mga isyu sa kanilang tungkulin, ay kayang hanapin ang katotohanan. At kapag may hindi sila nauunawaan, kaya nilang kumonsulta sa iba at pagsikapang gawin ng maayos ang mga bagay. Bagaman maaaring lumitaw ang mga problema o paglihis habang nakikipagtulungan sila, o maaari silang magdulot ng kaunting kawalan sa gawain ng iglesia, kalaunan ay nanghihinayang at nakokonsensya sila at tunay na nagsisisi. Ang gayong mga tao ay bibigyan pa rin ng pagkakataon ng sambahayan ng Diyos na gawin ang kanilang mga tungkulin at hindi basta-basta itinitiwalag. Inaasikaso ng sambahayan ng Diyos ang bawat tao batay sa mga katotohanang prinsipyo. Gaya na lang ni Mashaw, noong panahon niya bilang isang leader, nagpakalayaw siya sa mga pakinabang ng katayuan. Palagi niyang ginagawa ang tungkulin niya ayon sa gusto niya. Hindi niya hinanap ang katotohanan at nagdala siya ng mga kawalan sa mga handog. Hindi niya tinanggap ang kahit anong paulit-ulit na mga paalala ng mga kapatid at umiwas siya sa responsibilidad. Matigas ang ulong tinatahak ang landas ng isang antikristo. Pinatalsik siya ng sambahayan ng Diyos mula sa iglesia ayon sa mga prinsipyo, at ito ay ganap na pagiging matuwid ng Diyos at hindi talaga di makatarungan sa Kanya. Pinatalsik siya ng iglesia hindi dahil sa isang beses na pagsalangsang, kundi batay sa kanyang palagiang pag-uugali. Ako rin ay maraming nagawang pagsalangsang noon. Pero kalaunan, nagnilay ako at nakilala ko ang sarili ko at naging handa akong magsisi. Kaya binigyan pa rin ako ng sambahayan ng Diyos ng pagkakataong gawin ang mga tungkulin ko. Nakita ko na palaging kumikilos ang sambahayan ng Diyos ayon sa mga prinsipyo. Pero namuhay ako sa kalagayan ng pagiging mapagbantay at maling pagkaunawa. Hindi naniniwalang naghahari ang Diyos sa kanyang sambahayan at naghahari ang katotohanan doon. Inakala ko na ang magkamali sa aking mga tungkulin ay magre-resulta sa pagtatanggal o pagtitiwalag sa akin, na para bang ibinubunyag ng Diyos ang mga tao para lang itiwalag sila. Hindi ba't paglapastangan ito sa Diyos? Kung hindi maitatama ang kalagayan kong ito, sa malaot madali ay itataboy at ititiwalag ako ng Diyos. Kalaunan, naghanap ako ng isang landas ng pagsasagawa upang tugunan ang mga isyu ko. Binasa ko ang ilang salita ng Diyos. Para sa lahat ng gumagampan ng tungkulin, gaano man kalalim o kababaw ang kanilang pagkaunawa sa katotohanan, ang pinakasimpleng paraan para isagawa ang pagpasok sa katotohanang realidad ay ang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa lahat ng bagay at bitiwan ang kanilang mga makasariling pagnanais, mga personal na intensyon, mga motibo, pagmamalaki at katayuan. Unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Ito ang pinakamababang dapat gawin ng isang tao. Kung hindi man lang ito magawa ng isang taong gumagampan ng tungkulin, paano masasabi na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin? Hindi iyon paggampan ng kanyang tungkulin. Dapat mo munang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at isaalang-alang ang gawain ng iglesia. Unahin mo muna ang mga bagay na ito. Pagkatapos niyan, saka mo lamang maaaring isipin ang katatagan ng iyong katayuan o kung ano ang tingin sa iyo ng iba. Hindi ba ninyo nararamdaman na mas dumadali ito ng kaunti kapag hinahati ninyo ito sa dalawang hakbang at gumagawa kayo ng ilang kompromiso? Kung magsasagawa ka ng ganito ng ilang panahon, madarama mo na hindi naman pala mahirap na bigyang kasiyahan ang Diyos. Bukod pa riyan, dapat mong magawang tuparin ang iyong mga responsibilidad, gampanan ang iyong mga obligasyon at ang iyong tungkulin,
at isantabi ang iyong mga makasariling pagnanais, intensyon, at motibo. Dapat kang magpakita ng pagsasaalang-alang sa mga layunin ng Diyos at unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, ang gawain ng iglesia, at ang tungkulin na dapat mong gampanan. Pagkatapos itong maranasan sa loob ng ilang panahon, madarama mo na isa itong mabuting paraan para umasal. Ito ay pamumuhay ng prangka at tapat at hindi pagiging isang mababang uri at ubod ng sama na tao. Pamumuhay ito ng makatarungan at marangal sa halip na pagiging walang gulugod, kasuklam-suklam at mababang uri. Madarama mo na ganito dapat kumilos ang isang tao at ito ang wangis na dapat niyang isabuhay. Unti-unti, mababawasan ang pagnanais mong bigyang kasiyahan ang sarili mong mga interes. Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. Sa aking tungkulin, kailangan kong isaalang-alang ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at isantabi ang sarili kong makasariling mga pagnanais at interes. Kapag salungat ang mga interes ng sambahayan ng Diyos sa sarili kong mga interes, kailangan ko munang protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Nagpasya ako. Mula ngayon, sa anumang usaping kinasasangkutan ng gawain ng sambahayan ng Diyos, gaano man ito kahirap, magtitiwala ako sa Diyos. Aktibong aasikasuhin ang gawain ito at gagawin ang pinakamakakaya ko upang protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Makalipas ang 1 buwan, nagpadala ng isa pang liham ang nakatataas na leader. Hinihingi sa aming humanap ng 2 ligtas na bahay para tirahan ng 4 na brother. 2 sa mga kapatid ang nanganganib at ang isa pang brother ay may record ng pag-aresto at wanted. Ang kaisipan na kailangang maghanap ng mas maraming ligtas na bahay ay nagpalitaw na naman sa mga pag-aalala ko. Hindi maganda ang mga sitwasyon ng mga iglesia sa ilalim ng pangangasiwa ko. At hindi madaling humanap ng ligtas na bahay. Kung ang bahay na makita namin ay hindi ligtas at naaresto ang mga brother habang nasa amin, hindi ba't pananagutin ako ng leader? Dapat kayang sabihin ko na lang sa kanya na wala kaming makitang ligtas na bahay rito at paghanapin siya sa ibang lugar, sa ibang iglesia? Nang mag-isip ako ng ganito, napagtanto ko na isinasaalang-alang ko na naman ang sarili kong mga interes. Kaya nanalangin ako kaagad sa Diyos. O Diyos, bagaman nasa kagipitan ang sitwasyon at maraming paghihirap, gusto kong bitiwan ang aking maling mga layunin at maghanap ng mga ligtas na bahay. Pakiusap, gabayan mo ako. Pagkatapos manalangin, naisip ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Dapat mo munang isipin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at isaalang-alang ang gawain ng iglesia. Unahin mo muna ang mga bagay na ito. Kailangan kong bitiwan ang sarili kong mga interes at unahin ang mga interes ng sambahayan ng Diyos. Nakita ko na ang mga lugar na tinitirahan ng mga brother ay napakamapanganib at pwede silang maaresto anumang oras. At kung poprotektahan ko ang sarili ko dahil sa takot na umako ng responsibilidad at hindi ko susubukang maghanap ng mga ligtas na bahay ng napapanahon upang panatilihing ligtas ang mga kapatid na ito, magkagayon ay ganap akong walang pagkatao. Naalala ko rin na noong huling beses, palagi kong inalala ang sarili kong mga interes at natakot akong umako ng responsibilidad. At na ito ay nagdulot sa akin ng mga pagsisisi. Sa pagkakataong ito, hindi ko na maaaring gawin ang parehong pagkakamali. Noong talagang nakipagtulungan ako,
nakakita ako kaagad ng 2 ligtas na bahay at dinala ko roon ang mga brother. Sa pamamagitan ng pagkakabunyag na ito, sa wakas ay nakita ko kung gaano talaga ako naging makasarili, kasuklam-suklam, at walang pagkatao. Akala ko ay may mabuti akong pagkatao at kaya kong protektahan ang gawain ng iglesia. Pero sa pamamagitan ng sitwasyong ito, nabunyag ang katiwalian ko. Tinutulutan akong maunawaan ang sarili ko at gumawa ng kaunting pagbabago. Ito ay isang dakilang pagliligtas sa akin ng Diyos. At ito ay isang bagay na hindi ko mapagtatanto sa isang komportabling kapaligiran. Salamat sa Diyos.